Simulan na natin ang mga balita ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kandidatura ay hindi reward o kapalit na yung sinagawang investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang nag-uusap tungkol sa kampanya. Dagdag pa niya, ang konsepto ng pagsusot ng itim ay mula mismo kay VP Sara bilang simbolo ng pagluluksa sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa bansa. Para sa kanila, ang itim ay simbolo ng sama-samang damdamin ng taong bayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Hataw Balita ngayon. Huling araw kahapon ang filing ng taunang Income Tax Return o ITR. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, tumaas ng 2.2% ang bilang ng nag-file ng online ngayong taon. Dahil dito, target na ng ahensya na gawing fully digital ang proseso ng ITR filing simula sa susunod na taon. Tiniyak ni BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. na bukas pa rin ang kanilang mga opisina para tulungan ang mga hindi sanay sa online filing. Kumpiyansa rin si Lumagi na maabot ng BIR ang 3.23 trillion pesos na target revenue para sa 2025. Next year dapat mas wala na. No? Ngayon kasi talagang tinanggal na po natin yan at nagkaroon lang ng option ang yung mga micro and small dahil nga po bago yung forms at hindi pa na-upload sa ating system. So for next year siguradong naka-upload na yan sa aming system kaya naman na online na rin ang gagamitin din dyan. Hataw Balita ngayon. Kinondena ng ilang workers group ang patuloy na contractualization sa gobyerno at nananawagang irregular ang mga empleyado sa buong bansa. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers, sa kabila ng dami ng nagtapos ng education courses, maraming kwalipikado ang napipilitan maging volunteer teachers dahil walang bagong plantilla items. Git din ng grupong Courage, dapat gawing regular ang mga job order workers at taasan ng sahod ng lahat ng kawani ng gobyerno. Nakatakda magsagawa ng kilos protesta ang mga grupo sa May 1 bilang panawagan para sa karapatan ng mga manggagawa. Di lamang po magiging civil service eligible sila, kundi ang kanila rin pong hinahawakan ngayon na posisyon, dapat po ay maging regular plantilla position na rin. Para po ang ating mga manggagawa at kawani sa gobyerno ay tuluyan na pong dito na po manirahan, dito na po magsilbi para sa ating bayan. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza II ang mga regional director na paigtingin ng kampanya kontra sa mga pasaway na tsuper, lalo na sa mga PUV drivers. Ito ay kasabay ng inaasang dagsa ng mga motorista at biyahero ngayong long weekend. Kasabay nito, naglabas na ng 90-day preventive suspension ang LTO sa lisensya ng dalawang bus driver na sangkot sa NLEX accident sa overspeeding sa La Union. Pinagpapaliwanag din ang mga bus company sa pananagutan nila sa mga driver. Hinimok naman ng LTO ang publiko na gamitin ng social media at LTO hotline upang i-report ang mga irresponsableng motorista. Hataw Balita ngayon. Nagsampa na ng reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban kina Attorney Raul Lambino at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema dahil ito sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa isang peking TRO wala sa Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NBI, bagaman naghain ng petisyon ang kampo ni Duterte ay wala namang temporary restraining order na inilabas ang Korte Suprema. Ginawa umano ni Lambino ang pahayag sa isang Facebook Live noong March 11 habang sinabi ni Cardema ang parehong impormasyon sa isang panayam sa media. Binibigyang diin ng NBI na maaaring lumikha ng kaguluhan at panganib sa publiko ang ganitong maling balita. Kapwa naman itinanggi ni Lambino at Cardema ang
aligasyon at tinawag itong political harassment. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 26 na validated election-related incidents ang naitala ng PNP, kung saan 17 dito ang sinasabing violent o marahas. Pinakamaraming marahas na insidente ang naitala sa Barn, Cordillera at Zamboanga Peninsula. Samantala, umabot naman sa 2,414 ang inaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, sundalo, polis at sibilyan. Nakumpiska naman ang hindi bababa sa 2,000 armas, kabilang na ang mga baril, replikas at pangpasabog. Hataw Balita Ngayon. Nagsampa ng reklamo ang kontradaya laban sa vendors party list sa COMELEC dahil umano sa kakulangan ng tunay na representasyon para sa sektor ng mga vendor. Ayon sa kanilang reklamo, ang 3 pangunahing nominado ng grupo na sina Malu Lipana na dating TESDA executive, Florencio Pesigan na isang retiradong pulis at Cheryl Sandil na dating staff na isang lokal na opisyal at hindi vendor at hindi rin kabilang sa marginalized sector. Giit ng watchdog, ito ay paglabag sa layunin ng Party List System Act at dapat lang madisqualify ang grupo. Pahayag naman ng COMELEC, bagaman hindi kailangang miyembro ng sektor ang nominees, kailangan nilang patunayan ang advokasya sa kinatawang sektor. Hataw Balita Ngayon. Nasa bansa na ang NMINES anti-missile system ng Estados Unidos na gagamitin sa balikatan exercises mula April 21 hanggang May 9, 2025. Kinumpirma ng Philippine Army na bahagi ito ng mga advanced military capabilities na ipinangakong i-deploy ng US para sanayin ang sandatang lakas ng Pilipinas laban sa mga abantang seguridad. Isa itong mobile ground-based missile system na kayang tumama sa target na higit sa 100 nautical miles mula sa baybayin. Ayon sa mga opisyal, ito ay pansamantala lamang na mananatili sa Pilipinas para sa pagsasanay. Patuloy namang naninindigan ang Armed Forces of the Philippines sa karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili at magsanay kasama ang mga kaalyado. The Nemesis, I will confirm that it's already in country. I will not say where, but it is going to participate. It's going to be part of the exercises. Hataw Balita Ngayon. Ikinatuwa ng pamahalaan ng pagsama ng Google Maps at iba pang navigation apps gaya ng Waze at Apple Maps sa pangalan ng West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, ito ay malaking tagumpay para sa bansa at malinaw na mensahe sa China na kinikilala rin ito ng mga pribadong kumpanya sa buong mundo. Umaasa si Malaya na susunod na rin ang iba pang gumagawa ng digital maps sa paggamit ng West Philippine Sea. Sinabi rin ni House Speaker Martin Romualdez na ito ay makasaysayang pagkilala sa karapatan at soberenya ng Pilipinas. Yung conformity of these various companies to utilize the word West Philippines is a big victory for the Philippines. So we thank Google, of course, and we also request, no? Sumama na yung ibang mga kumpanya, lahat ng gumagawa ng mga mapa, kung ano man yan, navigation na yan, please start using the West Philippine Sea because it's now becoming standard across the world. Hataw Balita Ngayon. Magsasagawa ng 24-hour na road repairs sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa 30 bahagi ng Metro Manila sa long weekend. Kasama sa ilalim ang ilang kalsada sa Quezon City, Pasig at Makati. Ayon sa DPWH NCR, kabilang sa mga ayusin ang mga flyover sa EDSA tulad ng Magallanes, Kamuning at C5 Ortigas. Magsisimula ang repairs mamayang alas 11 ng gabi at tatagal hanggang April 21 ng alas 5 ng umaga. Itutuloy naman ito tuwing weekend hanggang June 2. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Hataw Balita Ngayon.
Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig ng prangkisa ng Meralco ng 25 taon o hanggang 2053. Ayon sa Meralco, makatutulong ito sa pagpapatuloy ng mga proyektong pang-infrastruktura at energy solutions para sa kaunlaran ng bansa. Nagpapasalamat ang kumpanya sa suporta ng Pangulo at ng Kongreso sa pagpapasa ng panukalang batas. Nangako rin ng Meralco na patuloy itong maglilingkod ng may kahusayan, inobasyon at malasakit sa mamamayan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture ang mahigpit na pagbabantay sa produksyon at presyo ng gulay at iba pang agricultural products kasunod ng patuloy na nararanasang mataas na heat index sa ilang rehiyon. Ayon sa DA, kabilang sa mga apektado ng mainit na panahon ang mga high-value crops gaya ng gulay mula Cordillera, Ilocos at Cagayan Valley. May mga inihahanda ng intervention ang ahensya tulad ng irigasyon at rainwater shelters para matiyak ang sapat na supply ng gulay mula sa mga nasabing lugar. Sinisiguro rin ng ahensya na ligtas sa init ang mga hayop upang maiwasan ang pagkakasakit. Bukod dito, may ayuda ring ibinibigay sa mga magsasakang naapektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon, kabilang ang binhi, gamot at pautang na walang interes. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos. Mula naman po sa Los Angeles, California, USA. Sunny, magandang umaga. Magandang umaga, Ani. Magandang umaga, mga kasambahay. Lumalaki ang lamang ng Labour Party ng Australia laban sa katunggalin nito sa coalition party sa nagpapatuloy na kampanya para sa 2025 Australian federal election. Base ito sa resulta ng pinakabagong Guardian Essential Poll. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagtaas ng suporta ng mga Australiano para sa Labour Party na pinangungunahan ng kasalukuyang Prime Minister na si Anthony Albanese. Batay sa pinakabagong resulta ng Guardian Essential Poll, nangunguna ngayon ng Labour Party na may 50% na suporta, habang nasa 45% naman ang coalition. Ito ay matapos ang magkakasunod na mga survey noong mga nakaraang linggo, kung saan sa unang bahagi ng Abril ay nakapagtala ng 48% ang coalition, habang 47% naman ang Labour. Noong kalagitnaan ng Marso, tig 47% naman ang nakuha ng dalawang partido. Sa unang bahagi ng Marso, nanguna ang coalition sa 48%, habang 47% naman ang nakuha ng Labour. Samantala, bumaba rin ang approval rating ni Opposition Leader Peter Dutton, habang mas maraming botante ang naniniwalang mas mahusay na leader si Prime Minister Albanese, lalo na pagdating sa mga issue gaya ng cost of living, kaligtasan ng publiko, pagbabawas ng emissions at matatag na pamumuno. Sa naturang survey, lumabas din na 53% ng mga respondent ang tiyak na kung sino ang kanilang iboboto sa nalalapit na Australian federal election, habang 34% naman ang nagsabing maaari pa silang magbago ng isip, at 13% ang nananatiling hindi pa desidido. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inimbitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si US President Donald Trump na bumisita sa Ukraine bago makapagkasundo sa Russia kaugnay ng digmaan. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita ngayon. Inimbitahan ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky si US President Donald Trump na bumisita muna sa Ukraine bago ito makipagkasundo sa Russia. Sa isang panayam, sinabi ni Zelensky na dapat makita ni Trump ang mga epekto ng digmaan, kabilang ang mga sibilyang sugatan o nasawi, mga nasirang simbahan, ospital at mga bata, bago magdesisyon tungkol sa anumang kasunduan. Ginawa nito ang panayam bago ang malagim na pag-atake ng Russia sa lungsod ng Sumy nitong linggo, kung saan 35 ang nasawi at 117 ang sugatan. Ayon sa Russia, target ng pag-atake ang pagtitipon umano ng mga sundalong Ukrainian gamit ang Iskander missiles
Ngunit wala silang inilabas na ebidensya upang patunayan ito. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga leader ng Europa. Tinawag ng Germany at France ang pag-atake bilang malupit at isang malubhang krimen sa digmaan. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, patuloy ang pressure ng Europa sa Russia para sa isang tigil putukan na nakabatay sa mga kondisyon ng Ukraine. Hindi pa malinaw kung tatanggapin ni Trump ang imbitasyon ni Zelensky. Ang tanging opisyal mula sa kanyang kampo na bumisita sa Kyiv ay si Treasury Secretary Scott Bessent na umano'y nagtangkang kumbinsihin ng Ukraine na ipagpalit ang kanilang yamang mineral kapalit ng tulong militar na tinanggihan naman ni Zelensky. Habang isinusulong ng Amerika sa ilalim ni Trump ang negosasyon para sa kapayapaan, patuloy pa rin ang pananalaki ng Russia na ayon sa UN at iba pang bansa ay labag sa batas ng digmaan. Ang naturang pag-atake sa Sumy ang pinakanakamamatay na pag-atake sa mga sibilyan ngayong taon. Tinatayang daang-daang libo na ang nasawi o nasugatan sa magkabilang panig mula ng salakay ng Russia ang Ukraine noong February 2022 at ayon sa United Nations, mahigit 7 milyon na rin ang napilitang lumikas at naging mga refugee. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng probinsya ng Manitoba sa Canada na hindi na ito magpapadala ng hydro energy sa Estados Unidos. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng trade at tariff war sa pagitan ng dalawang bansa. Mula naman sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orlin Quijano live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano ba ang gagawin sa hydro energy na hindi na ipapadala dito sa Estados Unidos? Good afternoon, sa inanunsyo ni Provincial Premier Rob Canoe na mananatili sa Manitoba ang enerhiya na dati ay ipinadala sa Estados Unidos. Isang bahagi nito ay itatalaga sa Nunavut para sa Ikavalik Hydro Fiber Link Project. Nilagdaan ang mga direktiba sa Manitoba Hydro upang ibalik ang 500 megawatts ng kuryente kung saan 50 megawatts dito ay itatalaga sa Nunavut. Layunin ng Ikavalik Hydro Fiber Link na magbigay ng kuryente at telekomunikasyon sa mga komunidad sa Hitaga, palitan ang mga diesel generator at suportahan ang mga layunin sa kalikasan. Inaasahan na makakatulong ito sa ekonomiya ng probinsya ng Manitoba habang mapapangalagaan ang kalikasan at pinagtibay ang soberanya ng Canada. Balik sa'yo, Sunny. Oo, na good news siya para dyan sa Manitoba pero bad news naman sa amin dito sa US. Talaki ang kuryente dito, geso sa kuryente. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan na taga-US naman, Orly, gaano kalaki ba ang energy exports ng Canada patungo dito sa Amerika? Oo, Sanya, very connected talaga yung energy system ng Canada at US. According sa latest stats ng Statistics Canada, 85% ng electrical energy is being imported to the US. Malaki-laki rin pala, kaya malaking epekto rin sa gastos ng kuryente itong pagpapatigil ng export ng hydro energy. Sige, salamat sa update, Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Samantala, public service naman tayo para sa mga OFW. Naglabas ang embassy closure ang Philippine Embassy sa Indonesia para sa buwan ng Abril. Magsasagawa ng annual Philippine Food Festival sa New Delhi, India. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng mga kababayan natin sa Chicago, USA sa town hall meeting at mass enrollment para sa 2025 Philippine National Elections. Gaganapin ito sa April 15 alas 4:15 ng hapon Central Time via Zoom. Maaari magparehistro ang mga interesadong dumalo sa tinyurl.com/townhall15APR2025 or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PH in Chicago.
Samantala, sarado ang embassy ng Pilipinas sa Indonesia sa April 17 at 18. Bukas lamang ang embahada para sa mga kababayan nating nangangailangan ng assistance sa online pre-enrollment para sa pagboto sa 2025 midterm elections. Maaari naman tumawag via WhatsApp sa 62-811-887-3444 kung may emergency at sa 62-811-934-3448 kung may mga consular-related concerns. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa New Delhi, India sa isang Filipino Food Festival. Gaganapin ito sa April 25 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi kung saan itatampok ang iba't ibang Filipino dishes gaya ng calamares, chicharon, taho at iba pa. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission ng Philippine Consulate sa Toronto sa Kitchener-Waterloo area sa May 10. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob dito ay ang passport services, notarial, civil registry at dual citizenship. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PH in Toronto. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula naman rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Sunny Cos. Samantala mga kasambahay, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng North Luzon Expressway, upang alamin ang paghahanda na ginagawa ngayon ng NLEX ngayong holiday. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Robin. Thank you for joining us this morning. Good morning po. Yes, good morning, ma'am. Okay, Sir Robin, right now, dito kami sa lugar mo. Anong mga paghanda na ginagawa ng NLEX upang matiyak na, siyempre, yung kaligtasan at siyempre, yung maginhawa yung mga motorista natin habang long drive kasi itong gagawin nila this holiday, Mr. Yes, Robin? ma'am. Yes, ma'am. Unang-una po, yung ating mga road closures, roadworks, tinapos na po nung April 8. Open na po lahat ang ating lanes, maging ating mga toll lanes. So, makakatulong po ito para mas mapabilis yung daloy ng traffic natin. At ganun din po na nag-deploy na po kami na mas maraming personnel para mag-assist sa ating mga kababayan. And ganun din po na nag-implement na rin po ulit kami ng free towing para sa mga Class 1 na vehicle to the nearest exit starting po noong April 9, 6 a.m. hanggang April 14, last Monday ng 6 a.m. At itinuloy po ngayong 6 a.m. Holy Wednesday hanggang 6 a.m. na po ng Easter Sunday. And yun po, na-monitor na nga po namin na dumami na po yung umuwi natin mga kababayan kahapon, umpisa ng between 3 to 4 p.m. Unti-unting dumami po yung ating mga kababayan umuwi. So, nakahanda naman po kami at doon sa mga areas na nagkaroon din po ng na-stall or nasiraan ng mga sasakyan, nakapag-implement po kami ng counterflow para lang po mas mapabilis natin yung daloy ng traffic po natin. Okay. Sir Robin, dun sa ating mga kababayan na, let's say for example, nagkaroon sila ng problem, dito po, ano ang mga paghahanda na ginagawa nyo para matulungan sila? Mayroon ba kayong mga motorist assistance program right now? Yes, ma'am. Actually, naglunsad po ulit ang aming grupo ng sa Expressway, yung Metro Pacific Tollways Corporation, ng tinatawag namin na biyaheng arangkada, kung saan ay magdi-deploy nga po kami ng mas maraming personnel. Ito pong motorist assistance program po namin ng Metro Pacific ay kasama po lahat ang aming mga expressways na ino-operate. Kasama dito yung NLEX, SCTEX, Cavitex, Calax at maging yung Cebu-Cordoba Expressway, yung CCLEX dun sa Cebu. At yun po, yung kasama din po yung nabanggit ko po kaninang free towings para sa mga Class 1 na vehicles to the nearest exit pagka nagkaroon ng problema para mas mabilis po yung pag-clear natin ng mga insidente. Mayroon tayong konting observation dito, Sir Robin. Na-notice ko na may mga sasakyan dito na humihinto and ang aming napag-alaman, yung kanilang load hindi na sapat. What do you want to tell them? What do you want to encourage them
na gawin ng ating mga RFID ID user para this will help them, this will help us avoid delays. What do you want to tell them? Ano po yung gusto nyong reminder sa kanila? Because nakikita natin may mga humihinto ng sasakyan kasi hindi nila masyadong napansin na wala na pala silang load. Yun po yung ating mga paalala din po sa ating mga RFID users. Unang-una po pala, mas mabilis pa rin po kung merong RFID, so magpakabit na po sana yung wala pa pong RFID. At yun po siguraduhin lang po na may sapat na load balance yung kanilang RFID bago pumasok ng expressway. Mabilis naman po yung ma-credit yung kanilang reloading. Mas mainam din po siguro na mag-download na po sila nung mobile app na MPT Drive Hub kung saan i-register po nila yung kanilang RFID account. At pwede rin po sila mag-monitor na doon ng kanilang load balance at mag-reload using yung kanilang online accounts. So yun po yung napakainam na pag may RFID na, siguraduhin po na merong sapat na load bago po siguro bumiyahe. Pero actually in a couple of seconds, medyo matagal na, couple of minutes, matagal na po yun bago pumasok yung mga load sa ating mga ibang reloading partners po na mga online. Mabilis naman po mag-credit yung load natin. So, yun. Siguraduhin lang po na mayroong sapat na load at tiyak po yun. Tuloy-tuloy po yung daloy natin sa mga toll plazas. Kung napapansin nyo din po, talagang sa ating mga RFID lanes ay halos walang pila na nakakapila lang talaga pagkadagsaan po yung ating mga motorista. Bagamat dito sa ating mga CAS lanes, halos tuloy-tuloy din po na meron tayong pagpila ng mga sasakyan. Can you emphasize it again? Ano po yung ini-expect natin? When do you expect the higher volume of vehicles? Is it in the morning today, ngayong araw na ito ng Miyerkules, o mamaya pa pong hapon? Mamaya pa pong hapon. Sa ngayon po ay nakita natin na bagamat meron din pong mga bumabiyahe na. In fact, nagkaroon po tayo ng slow-moving traffic po dito sa May Balagtas dahil meron pong aksidente po kaninang 4:15. Pero yun nga po, yun yung indikasyon, ang bilis po mag-build up ng traffic doon dahil marami-rami na po yung umuuwi o nagbabiyahe natin mga kababayan. Pero ang expectation natin na dadagsa pa rin po yung ating mga kababayang babiyahe mamayang hapon hanggang gabi at maging bukas po ng madaling araw hanggang hapon po. Okay. Sir Robin, in case of emergency, in case of emergency, halimbawa yung mga accidents, like what happened before doon sa Marilao Bridge, ano po? And we understand it was fixed already, kaya wala na tayong problema doon. Yes. Halos 8 oras, affected din tayo doon na experience natin. Sa mga ganitong klaseng insidente na ayaw naman natin as much as possible, ano yung immediate response, plano, in place ng NLEX kung sakasakali? Mayroon ba kayong mga, you made mention about the counterflow. In case mayroon ganitong mga insidente, ano ang iba pang mga paghahanda na naka-ready para doon sa ating mga kababayan? Maiwasan nila yung pagka-delay. Of course, hindi biro na ma-delay ka ng napakahabang oras. Ano po yung mga preparations niyo right now para malaman ng ating mga kababayan? Yes, ma'am. Yun nga po ang tanging nagagawa po namin dyan kasi may limited capacity po yung ating road. So pag na-close yung mga ibang lanes, syempre nababawasan yung capacity ng ating road. So kami po ay nag-i-implement ng counterflow kung allowed po tayo ng volume naman dun sa kabilang direction. At isa pa po, nag-a-announce po tayo ng rerouting kung saan makakatulong din po na mabawasan po yung volume dito. Pero dyan sa insidente po na yan, mula po nga nangyayari niyan, yung matinding pagkaabala sa ating mga kababayan, kami po ay nag-intensify na po sa pag-monitor at pagharang po ng mga matataas na trucks. Naglagay na po kami ng mga horizontal vertical metal gantries, lalo-lalo na dito sa mga class 1 lanes kung saan dumaan yung truck noon. Ngayon po ay mababa po yung metal gantry at mako-compel po silang dumaan dun sa truck lanes kung saan meron po tayong mga height sensors at pag tumunog po itong ating mga height sensors ay
ipupull over ng ating mga tauhan at kukunin yung actual na height ng truck, at kung mataas po ito ay dinadivert po pa-exit sa may mga mas mataas na clearance. So yun po yung ating intensification ngayon po sa pag-ensure na wala na pong tatama sa ating mga tulay. Okay, at this point, Sir Robin, anong panawagan nyo sa ating mga motorista, sa ating mga travelers, maging doon sa ating mga drivers? Mahaba-haba itong biyahe na kanilang gagampanan. Sila po ay gagamit itong NLEX at ganun din yung mga papasok at palabas. What is your message to them? Yes po. Yun po. Kahit po meron kaming ini-implement na free towing para sa Class 1 to the nearest exit, hindi po sana ito dahilan para hindi na maghanda na maayos yung ating mga kababayang bibiyahe. Sana po sa kanilang paghahanda ay ma-check nila, ma-ensure nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magta-drive. Sana po nasa tamang kondisyon, may sapat na pahinga. At yun po, sumunod lang po sa traffic rules and regulations dito sa loob ng expressway. At yun po mga wala pa pong RFID. Sana po magpakabit na po ng sticker, libre naman po ito. At siguraduhin lang po na may load bago pumasok sa expressway. At yun po, ang isang panawagan pa po natin is yung kung pwedeng mag-monitor yung ating mga kababayan bago bumiyahe. At kung may makita naman po na talagang sobrang sikip ng daloy ng traffic po natin at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pag-travel, ay mas mainam po na gawin po nila yon. Maraming salamat po, Mr. Robin Ignacio, ang Head ng Traffic Operations ng North Luzon Expressway. Magandang umaga po and keep safe. Maraming salamat po at magandang umaga din po. Ngayong long holiday, mahalagang maging handa ang bawat isa sa ating mga kababayan. Hindi lamang po para sa isang masayang bakasyon, kundi pati na rin po sa ligtas at maayos na paglalakbay. Kaya naman po, upang ibahagi ang mga mahalagang hakbangin at paghahanda ng pamunuan ng SLEX para sa ating mga motorista at biyahero, makakapanayam naman natin ngayong umaga si Ginoong June Bitog, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng SLEX. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Bitog. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po, Ma'am Ani. Opo, ang first question ko sa inyo po, Ginoong June, ano ang hakbang na isinasagawa po ng SLEX upang matugunan ang inaasang pagdami ng mga biyahero tuwing long holiday na gagamit po ng SLEX? Noong December 2024 pa po, binuksan na ng management itong at pinalawak na po itong bahagi ng SLEX sa may mula Susana Heights hanggang sa Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna po. Ang proyektong ito ay nagdagdag ng 2 lanes para po nagkaroon po tayo dito ng widening. Kung pamilyar po kayo sa lugar, dati lang po itong 3 lanes pero ngayon po nadadaanan dito yung 5 lanes to 6 lanes sa both direction po para po mabawasan ang pagsikip ng trapiko lalo na tuwing panahon ng holiday po. Okay, so madaling salita, December 2024. So this is the first time na magagamit po yung expansion na yan. Expanded yung daanan. Very good. Now, paano naman natin sinisiguro ng SLEX ang mabilis na daloy ng trapiko at ligtas na biyahe? Mayroon din ba kayong mga, let's say for example, kung may mga magkakaroon ng problema somewhere along the way, halimbawa, may mga masisiraan, anong mga preparations nyo naman po dyan, sir? Since Friday, naka-prepare na po ang mga tao natin. Ganon din po ang mga equipment natin, kagaya ng mga yung motorist assistance natin, traffic monitoring center, mga patrollers, ambulance tellers, fire marshal at ambulance. Ganon din po pati yung mga quick reaction team at yung mga towing trucks natin para po sa mga sasakyan na magkakaroon ng aberya sa daan. Okay, kalimitan po, based on your experience, sir, ano ang mga na-experience yung problema sa SLEX, especially kapag dumarating yung ganitong season? Kadalasan po ang mataas dito, yung mga una-una nakakaapekto sa daan natin, yung mga nasisiraan ng mga sasakyan,
At ganun din po kapag hindi naman natin maiwasan, nagkakaroon ng mga insidente na banggaan. Sir June, parang nawawala po yata kayo. Mr. Vitog? Mr. June? Parang nawala Hello yata po, po kayo. Ito Okay, po. mga kasambahay. Go ahead, Mr. Vitog. Go ahead, please. Yun po, hindi natin maiwasan. Mayroon na mga tayong pinaghandaan natin yung mga sasakyan na nasisiraan sa daan. Ayan po yung nakaka-apekto sa atin. Lalo na po pagka nagkakaroon din na po ng aksidente. Okay. Doon din po sa experience ninyo, ano ang araw, ha? Kasi ngayon po is Wednesday na. Yung pagtaas ng volume ng mga sasakyan diyan po sa SLEX. And the morning po ba yan ng Wednesday o hapon o bukas na ng umaga po? Inaasahan po natin na bubuhos ang mga sasakyan ngayong hapon po, between 3 to 4 p.m. Sigurado po na lalakas yung natin ang volume ng sasakyan southbound. Okay, southbound. Okay, so mga kasambahay, bibigyan natin ng pagkakataon sa Mr. June Bitong na maibigay niya yung mga mensahe at panawagan sa ating mga motorista, sa mga drivers na maglalakbay gamit po ang SLEX. Mr. June Bitong, nasa inyo pong pagkakataon. Yes ma'am, thank you po. Pinapaalala lang po natin sa motorista na tiyakin natin maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Kabilang sa dapat suriin po yung kondisyon ng gulong, yung preno po, lalo na po yung preno at yung makina. Kasi kadalasan po dito, ang mga stalled vehicle natin, ang problema ay napaplat at nasisiraan sila ng nag-overheat. Ganun din po, pinapaalala ko rin po na i-observe po natin yung speed limit ng mga para maiwasan po yung aksidente. At isa pong na-observe din namin na kadalasan ng mga aksidente, yung mga sasakyan po na mag-exit, dapat po siguro nasa 1 kilometer to 500 meters dapat nasa deceleration lane na sila. Yung outer lane po, minsan po kasi nasa inner lane pa sila, tapos yung pala mag-exit sila, kaya nagkakaroon ng abrupt swerving. Okay. So, mga kasambahay, narinig niyo po yun, ha? Mag-observe ng overspeeding, yung mabilis magpatakbo. At yung mga mag-exit naman, dapat alam niyo rin yan para dun sa ating mga motorista. Makakatulong po kayo para hindi po magkaroon ng pagka-delay ang inyong biyahe. Sir June, maraming salamat. Mr. June Bitog, ang overall head ng Traffic Safety Management ng SLEC. Good morning at magandang umaga. Keep safe, sir. Maraming salamat po, ma'am. At good morning po. Hataw Balita ngayon. Tala. Kasabay ng pagdagsa ng mga biyahero sa iba't ibang port ngayong holiday, hindi rin po nagpapahuli ang mga ahensya ng gobyerno sa paghanda para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko sa gitna ng inaasang pagtaas ng bilang ng mga pasahero at sasakyang pandagat. Ngayong umaga, makakasama naman natin sa isa pang live interview si Commander Michael John Encina, ang Deputy Spokesperson ng PCG upang ibahagi sa atin ang mga paghanda ng kanilang hanay para sa holiday. Okay, good morning po sa inyo, sir. Thank you very much for joining us this morning dito po sa Hataw Balita ngayon. Yes, ma'am. Thank you very much po. Good morning. Good morning po, sir. Ang first question po namin, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng inyong tanggapan ng PCG upang matiyak ang kaligtasan naman po ng mga pasahero ngayong long holiday? Well, una sa lahat, with the start po nitong holiday or Holy Week season po natin, ang Philippine Coast Guard, under the directive of our Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, has already placed all our 16 districts, Coast Guard districts, into heightened alert status, in which 17,000 Coast Guard personnel are deployed all over the country to conduct ito pong tinatawag na pre-departure inspection sa mga barko po natin na maglalayag. Ang ating pong K9 team ay nakakalat sa iba't ibang areas ng Pantalan. May mga K9s din po tayo na nakadeploy dito po sa mga pangunahing tourist destinations
ng ating bansa, to check yung pong mga baggage, to check ito pong mga vessels na papaalis, at to check din po and inspect itong mga terminals kung saan dadagsa nga po expected natin ngayong araw na darami po yung pong influx ng mga biyahero at vacationers ito po sa ating mga pangunahing pantalan. Aside po dyan, meron po tayong in-establish na malasakit help desk, kasama at katulong po natin dyan ang ating mga Coast Guard auxiliaries na magbibigay ng pangunahing medical attention po kapag po meron tayong mga kababayan na mga nahihilo, may mga nararamdaman sa kanilang pagbabiyahe at nandun po sa mga terminal po natin. At bukod po dyan, yung po mga malalayong mga voyages o mga biyahe po natin, like for example dito po sa Manila going to Cebu, Manila going to Zamboanga, yan po yung dinideployan din naman po natin ng ating mga personnel from our sea marshals. So ilan lamang po ito sa mga paghahanda at mga ginagawang hakbangin at measures ng Philippine Coast Guard in order to ensure the safe and secure travel po ng ating mga bakasyonista at ating mga kababayang biyahero ngayong araw. Okay. Commander Michael, you made mention about the pre-departure inspection sa mga passenger vessels. May we know from you po kung lahat ba ginagawa ito doon sa mga the district and substation ninyo? And by the way, yung mga substations and the district stations, activated po ba ito lahat? How many personnel ang nakadeploy dito, including yung mga K9, which is very important para doon sa kaligtasan ng mga pasahero? At syempre, ganun din po yung mga vessels natin, mga passenger vessels natin. Go ahead po, Commander. Yes, ma'am. We've deployed 17,000 Coast Guard personnel all over the country to man and to conduct coast guarding. Kasama na po itong pre-departure inspection natin. So lahat po ng substations, stations, and districts units po natin, offices, has been already alerted and informed to conduct this type of pre-departure inspection. So yung pong ating mga vessels, cargo passenger vessels, mga motor bangka, passenger motor bangka vessels, yan po ay mahigpit na ini-inspect po ng ating mga kasamahan sa Coast Guard. Malinaw po ang direktiba ng ating butihing Secretary Vince Dizon. No overloading. Yan po ang ating mahigpit na ipinatutupad ngayon upang po maiwasan natin ang kahit anong aberya sa paglalayag ng ating mga kababayan. So, ang ating naman pong mga K9 teams ay kasama na rin din po na nagkakandak ng kanya-kanyang panel dito po sa kanilang mga respective areas. Okay. Pag sinabi niyo pong heightened alert, ano po ang saklaw nito, Commander Michael? Yes, ma'am. So lahat po ng ating mga kawani ng Philippine Coast Guard ay naka-alerto at nandun po sa kanilang mga respective duty posts. Sila po ay magmaman through relieving system ng 24/7. Nakatutok po tayo sa pag-provide ng pangunahing assistance at pangunahing serbisyo, coast guarding po natin sa ating mga kababayan, particularly dito po sa mga pangunahing pantalan ng ating pong mga kabarkuhan ay naka-alert din po, nakahanda sa anumang oras na kailanganin po natin ng deployment, at ang ating pong mga eroplano ay gayon din na rin po. Kung kailangan po may i-monitor at may kandakan ng mga aerial airlift for medevac, nakahanda din po tayo dapat dyan. So ito po yung ating mga guidelines and ating mga measures na ginagawa kapag po ang Coast Guard ay naka-heightened alert. Okay. At this point po, I'm sure mayroon kayong mga panawagan sa ating mga pasahero, ganun din sa mga passenger vessel owners. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila at panawagan, reminders at the same time? Go ahead po, Commander Michael. Well, I would just like to reiterate the things and guidance of our good Secretary Vince Dizon para po sa ating mga kasamahan at mga kababayan na shipping lines, shipping owners. Mahigpit po na sinabi ng ating secretary na bawal po
ang excess na selling ng tickets. And ito po yung mahigpit na ipinatutupad po ng Department of Transportation. At kami din po sa Philippine Coast Guard in coordination with PPA and Marina, yan po ang aming mahigpit na ipapatupad at pinatutupad po sa ngayon. Pangalawa po sa ating mga kababayang biyahero, maganda po na maging mapagmatsyaga sa mga biyahe po, at alamin po nila ng maigi yung pong mga oras ng pagdepart po ng kanilang mga biyahe at mga barko upang po hindi po sila maabala at mag-intay ng matagal sa mga terminal. Though meron naman po tayo mga assistance na pinoprovide dyan, maigi po na planado po ang ating mga biyahe at lahat po ng ating mga activities po this coming holiday season ay maganda rin po na nakaplano po ito. Huwag po tayo magdala ng mga ipinagbabawal na gamit sa terminal para tayo po ay hindi maabala at makakapang-abala rin po sa mga kasamahan po nating mga biyahero. At mainit po ngayon, ma'am, pinapaalalahanan po namin na yung ating mga kababayan na biyahe ay mag-rehydrate at magsuot lamang po ng mga light na mga suotin upang hindi po sila magkaroon ng mga any heat diseases. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Thank you so much po, Commander Michael John Encina, ang Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Thank you very much for finding time with us. Maraming salamat. Keep safe po. Maraming salamat po, ma'am. Good morning po. Samantala mga kasambahay, maglalagay ang Philippine Coast Guard o PCG Masbate ng Baywatch Patrol. Natututok naman sa mga beach resort na pupuntahan ng mga kababayan natin sa isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw lang. Balita ngayon. Jerry, kailan magsisimula ang gagawing pagpapatrol ng mga kawani ng Coast Guard dyan sa lugar ninyo po? Go ahead please. Yes, Ani, sa darating na Sabado at Linggo ay magtatalaga ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ng team na magbabantay o sa beach patrol para nga doon sa mga kababayan natin na doon sa mga pangunahing pasyalan, lalo sa mga beach resort, para sa mga kababayan nating magbabakasyon nga dito sa mahabang bakasyon dito sa isla ng Masbate. Binubuo ng 3 hanggang 4 na personal ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate ang itatalagang team para sa Baywatch Patrol. Kabilang sa kanilang babantayan ang Bituan Beach, Likuson Beach, sa bayan ng Mobo at ang pamosong pasyalan na Buntod Sandbar and Marine Sanctuary. Ang Baywatch Patrol ang siyang pagbabantay sa mga insidenteng maaaring masalunga ng mga bakasyonista. Ipapaubayan naman ng Coast Guard sa bawat lifeguard ang pagbabantay sa iba pang mga resort sa isla. Makikipag-ugnayan din ang PCG sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, PDRRMO, BFP at maging sa mga lokal na pamahalaan bilang karagdagang asistensya sa seguridad. Samantala, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng Coast Guard sa mga pantalana. Sa Masbate City, bawat bagahe na nakasakay sa mga pampaserong bus ay sumasailalim sa inspeksyon ng PCG gamit ang K9 unit. Ito ay para maiwasan na makapuslit ang anumang bagay na pinagbabawal gaya ng illegal na droga. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, mga kasambahay, sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Marcos 6:4, at sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Abril, 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondents mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo.
Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.